So, what's up ka GIN? Tara, ikukwento ko sa inyo ang isa sa mga matatapang na gang na walang iba kundi ang Tokyo Manji Gang. Kung isa ka sa mga fans ng Tokyo Revengers, huwag mo nang kalimutan pindutin ang subscribe button para updated ka sa lahat ng videos na i-upload ko. Pero bago natin simulan ng kwento, intro muna tayo. Ang nakaraan sa Tokyo Revengers Episode 3. Sa kanyang pagharap laban kay Kiyomasa, naunawaan ni Takemichi na kailangan niyang palayain mula sa pagiging isang alipin upang magkaroon ng pagkakataong makilala ang nangungunang boss ng Toman. Binalaan ni Kiyomasa si Takemichi na huwag pagsisihan ang kanyang desisyon at agad na sinundan ng isang uppercut sa tiyan na nagpaalis ng hangin mula sa kanya. Sa kanyang isip, naiintindihan ni Takemichi na ito'y isang labanan na wala siyang pagkakataong manalo. Inihambing niya ang kanyang lakas at ang kay Kiyomasa, isang K-car at isang bulldozer. Sinimulan ng mga alipin ni Kiyomasa ang panlilibak at panunuya kay Takemichi. Si Kiyomasa ay nagpakawala ng malupit na pag-atake mula sa tuhod hanggang sa tiyan, hanggang sa isang sipa, hanggang sa baba. Ang karamihan ay nagiging ganap na ligaw. Nang makita si Takemichi ay natulala at nanginginig mula sa kanyang mga pag-atake. Pagkatapos ay inilunsad ni Kiyomasa ang isang malakas na sidekick sa kanyang mukha. Napaatras si Takemichi ng ilang hakbang habang nagmamakaawa ang mga kaibigan niya na tumigil na siya. Sinorpresa niya ang lahat sa pamamagitan ng pagbulong ng hindi pa. Inilabas ni Kiyomasa ang kanyang sigarilyo na nagpapakita na malapit na siyang maging seryoso. Ang mga tao ay nagsimulang kumanta para sa kanya upang tapusin na si Takemichi. Inihagis niya ang isang malakas na kaliwang kawit sa mukha ni Takemichi. Pagkatapos ay pinaluhod siya ng kanyang kanan at sinusundan pa ng isa pang kaliwang hook. Habang si Takemichi ay isang panig na nabugbog, ang iba pang mga mag-aaral ay nagsasabi sa kanyang katatagan at hindi pangkaraniwang tapang para sa pakikipaglaban sa isang kalaban na mas malakas kaysa sa kanya. Sa kabilang banda, hindi na ito makakatagal pa ang mga kaibigan ni Takemichi. Sila ay desperadong nagsusumamo para kay Takemichi na huminto na. Walang imik ang karamihan ng mga estudyante, ngunit patuloy pa rin sa pagbubugbog sa kanya at sinabi na hindi pa siya susuko. At napaisip si Takemichi na nagsasabi na dapat niyang baguhin ang kanyang sarili para sa mas mahusay at hihinto ang pagtakas mula sa kahirapan. Si Akon ay sumigaw sa kanya na huminto, ngunit si Takemichi ay umuungal na hindi siya susuko. Na ikinagagalit ng karamihan at maging si Kiyomasa. Pinagbantaan ni Takemichi si Kiyomasa sa pagsasabing ang tanging paraan para tanggapin niya ang kanyang pagkatalo ay kung siya ay mamamatay. Pumikit si Kiyomasa, sumigaw siya para sa kanyang pamalo. Ginisian si Takemichi at sinasabing papatayin na siya. Sumimangot ang ilan sa mga manonood sa kalaspatangan na ito. Biglang isang makapangyarihang boses ang humarang sa tunggalihan. Isang hindi pangkaraniwang matangkad na binatilyo na may blonde na buhok, nahahit sa mga gilid at nakatali sa isang terentas at isang dragon na tato. Sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo ay lumilitaw. Sa likod niya ay isang batang lalaki
nakatamtaman ang taas at blonde na buhok, at kumakain ito ng dorayaki. Agad na nakilala ng mga kaibigan ni Takemichi ang matangkad na binatilyo na si Ken Draken, Vice President ng Toman. Ngunit binanggit kung paano kumilos ang bata sa likuran nang biglang yumuko ang lahat at ipinakita ang batang lalaki bilang presidente ng Toman na si Manjiro Maiki Sano. Isang alipin ni Kiyomasa ang sumusubok na halikan si Mikey ngunit tuluyang hindi pinansin. Si Mikey ay nakikipag-usap lamang sa mga kinikilala niya. Naglalakad si Mikey patungo sa gitna ng ring kung saan nagaganap ang laban. Si Kiyomasa ay nagbigay ng isang mababaw na paggalang na naging dahilan upang si Draken ay walang awang binigyan ng isang sipa sa kanyang bituka upang ibalik siya sa kanyang lugar. Na napansin ni Kiyomasa ay nakikita ang kanyang sarili bilang masyadong mahalaga. Para naman kay Mikey, diretso siyang lumapit sa mukha ni Takemichi. Tinanong ni Mikey ang pangalan ni Takemichi na sinagot niya. Gayunpaman, tinawag siya ni Mikey na Takemichi sa halip. Pagkatapos, sinabi ni Mikey na si Takemichi ay magiging kaibigan niya na ngayon. Sumulyap si Mikey kay Kiyomasa at lumapit sa kanya at nagtanong kung siya ang may panagutan sa mga laban na ito. Sagot ni Kiyomasa na siya ang may pananagutan. Nang marinig ito, pinaulanan ni Mikey ng front kick si Kiyomasa at sinuntok ang mukha nito dahilan para mawalan ng malay si Kiyomasa at bumagsak sa lupa. Si Mikey kasama si Draken ay umalis sa eksena na nagsasabi ang mga fighting ring ay hangal. Sinabi naman ni Draken sa iba na huwag sirain ang reputasyon ng Toman. Pagkatapos ay nagpaalam si Mikey kay Takemichi. Matapos magkahiwa-hiwalay ang mga tao, sinabi ni Yamagishi at Makoto kay Takemichi na ang kanyang ginawa ay napakaastig. Dahil dito, nagustuhan siya ni Mikey. Nang iproseso ang nangyari, nataranta si Takemichi at inisip niya na siya ay naging alipin ni Kiyomasa sa isang halimaw na laruan. Sina Makoto at Yamagishi ay nagpapatuloy sa pabirong muling pagsasadula ng eksena, kung saan tinatawanan lamang ito ni Takemichi at ng kanyang mga kaibigan. Samantala, isiniwalat niya akon kay Takemichi na siya ay original na kukuha ng sandata at hahabulin si Kiyomasa mismo. Dahil sila ay magiging mga alipin at wala siyang pagpipilian kundi ang patayin siya. Pagkatapos ay pinasalamatan ni akon si Takemichi sa pagpigil kay Kiyomasa na pinipilit silang maging mga alipin nila. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, nakasalubong niya si Hinata kung saan iminungkahi niya na mag-date sila bago magsimula ang kanilang school. Sa silid-aralan, naalala ni Takemichi ang sinabi sa kanya ni Naoto tungkol sa pagpigil sa nangungunang dalawang Toman na magkita sa nakaraan at sinabi sa kanyang sarili na nagkataon lang na nakilala niya si Mikey at wala siyang idea kung ano ang susunod na gagawin. Nabigla siya nang makita si Mikey na pumasok sa classroom kasama si Draken. Nakita ni Takemichi ang pasilyo na puno ng mga na-knockout ng ikatlong taon. Pagkatapos ay inutusan ni Draken na ang ikatlong taon ay humiga at nagpatuloy sa paglalakad sa kanila kasama si Mikey. Nang malapit na sa labasan ng paaralan, tinanong ni Draken kung kumusta na si Takemichi. Sinabihan din ni Mikey si Takemichi na sumama sa kanya. Dahilan sa eksenang iyon ay nagkukumpulan ang mga estudyante at pinagmamasdan ang mga nangyayari. Pagkatapos ay nagpasya si Takemichi na maaaring pagkakataonan niya na mapalapit kay Mikey at pigilan siyang makilala si Tetsuta Kisaki. Biglang sumulpot si Hinata at lumapit kay Mikey at sinampal siya. Nakita si Yamagishi na nagsasabi kay Makoto na si Takemichi ay inagaw ni Mikey nang marinig at makasalubong sila ni Hina. Pagkatapos ay hinanap niya si Takemichi at naglakad patungo kay Mikey at sinampal niya ito.
Pagkatapos ay kinaladkad ni Hina si Takemichi palayo sa kanila at sinabi sa kanya na hindi niya dapat hayaang itulak siya ng mga lalaking iyon at sinabing proprotektahan siya nito. Napansin ni Takemichi na nanginginig ang mga kamay ni Hina. Pagkatapos ay pinigilan ni Draken si Hina. Sinabing na siya ay mamamatay at huwag makipaglokohan sa kanya sa pag-aakalang matatamaan lang siya ng isang tao at lumayo. Sinagot ni Hina ng mga kaibigan ay hindi basta-basta. At kinalatkad sila ng walang pahintulot at sinabi kay Draken na si Takemichi ay nasaktan kamakailan lang at kung sila ang may kasalanan, babayaran niya sila. Pagkatapos ay sinabihan ni Takemichi si Draken na palayaan si Hina sa pag-aakalang nangako siyang protektahan si Hina at may isang bagay na ayaw niyang isuko muli. Pagkatapos ay nagsalita si Mikey at sinabi na ito ay masyadong masama dahil naisip niyang maaari silang maging magkaibigan at tinanong si Takemichi kung paano niya gustong mamamatay. Inutusan ni Takemichi si Mikey na huwag maglagay ng daliri kay Hina. Nang suntukin na ni Mikey si Takemichi, sumandal siya at sinabi sa kanya na walang paraan na matamaan niya ang isang babae. Sinabi ni Draken kay Takemichi na sorpresa sa kanya. Humingi ng tawad si Hina kay Mikey sa pagkakamali. Sinabi ni Mikey kay Hina na mahusay siyang naninindigan para sa kanyang kasintahan. Ngunit hindi lumampas sa sinabing maaaring maging pangit ang mga bagay kung si Mikey ay lumabas na isang taong mapanganib. Pagkatapos ay umalis si Hina kung saan nagtanong si Takemichi tungkol sa kanilang date. Sumagot si Hina na maaari silang pumunta sa ibang pagkakataon mula nang dumating ang kanyang mga kaibigan upang makita siya. Pagkatapos ay sinabihan ni Mikey si Takemichi na tratuhin ng tama si Hina. Habang nagbebisikleta kasama sina Mikey at Draken, naisip ni Takemichi kung ang Mikey na nakilala niya ay talagang pinuno ng super evil gang ng Toman. Pagkatapos ay tinanong niya si Mikey kung bakit gusto niyang makipagkaibigan sa kanya na inilarawan ito ni Mikey bilang isang hangal na tanong. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Mikey na mayroon siyang nakakatandang kapatid na 10 taong gulang na mas matanda sa kanya, ngunit namatay siya at inilarawan ang kanyang kapatid na walang ingat. Sinabi ni Mikey na pinaalala sa kanya ni Takemichi ang kanyang nakakatandang kapatid. Huminto sila sa gilid ng ilog. Sinabi ni Mikey kay Takemichi na wala nang maisip ang mga delikwente sa mga araw na ito at ng panahon ng kanyang nakakatandang kapatid na lalaki. Maraming mga gang na biker na nag-aaway, ngunit lahat ay nag-asikaso sa kanilang mga problema at inilarawan ito bilang walang nangyari at gustong lumikha ng isang bagong panahon ng mga delinkwente. Pagkatapos ay hinarap niya si Takemichi at sinabi sa kanya na gusto niyang sumama sa kanya. Sinabi ni Draken kay Takemichi na maraming lalaki na magaling makipaglaban, ngunit walang gaanong mga lalaki tulad ni Takemichi na tatayo sa sinuman dahil may isang bagay na hindi niya isusuko. Pagkatapos ay iniwan ni Draken at Mikey si Takemichi at sinabihan siyang pag-isipan ito. Habang pauwi, si Takemichi ay nagtataka tungkol kay Mikey na sinasabi na hindi siya ang taong makakabangga ng isang truck at papatay ng isang tao na hindi tulad ng Toman. Noong 2017 at nagtataka kung bakit nagbago si Mikey. Nakasalubong niya ang isa pang grupo ng mga estudyante. Nang magkalapit na sila sa isa't isa, lumingon si Takemichi at sinabing baka nakita niya ang lalaki sa isang lugar. At dito nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod nating mga videos na i-upload. Maraming salamat.